Kailan mo ba hihiwalayan yang boyfriend mo? Relax ka lang muna, Hishaw. Hintayin mo lang ako. Kunin ko muna yung sahod niya ngayong buwan. Lintik kang demonyita ka. Relax ka lang, Hishaw. Hindi pa dumarating yung pinabili ko. Sige, hintayin pa natin ng kaunti. Sobrang maluho naman dito. Hindi tulad ko. 5 taon na mula nang graduate ako, mahirap pa rin ako. Buti na lang nandyan si Yuro sa tabi ko. Konting deliveries na lang, makukumpleto ko na ang pambayad. Sa bahay naming dalawa. Kaya mo yan. Ang lala talaga ng mga mayayaman kung saan-saan pumapatol. Hello, naihatid ko na po ang inyong order. Magandang araw po. Pakisuyo po, pakirate naman ng 5 stars. Si Iru. Niloloko mo ako. Yan ba yung boyfriend mo? Umorder ako ng condom. Tapos tong app, pinadeliver pa sa'yo. Nakaka-excite naman to. Si Iru, sa loob ng 2 taon. 5 trabaho pinagsabay-sabay ko para sa'yo. Tapos gaganituin mo lang ako. Inagaw mo ang girlfriend ko. Ni hindi ko man lang. Nahawakan ka daliri niya. Chiaoki, sa tingin mo ba kung hindi ka isang toyoin? Makakasama kita. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang magiging tagapagmana ng He-Corporation. Kaya niya akong bigyan ng 100,000 kada buwan. Kaya mo ba yun? Hindi mo ba nakikita na nilalaro ka lang niya? Ano naman ngayon? Sa tingin mo ba, yung isang hampas lupang rider na tulad mo, ay ang makipagrelasyon sa isang sikat na influencer na tulad ko? Xiao, kung ano ka man, hindi ka mahalaga. Pero sasabihin ko sa'yo, kung ang isang lalaki ay naging tulad mo, mas mabuti pang mamatay ka na lang. Hindi mo pa alam? Itong girlfriend mo, kanina sa tubig, napakalandi. At napakasarap. Hindi mo matatanggihan. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Hayop ka. Suntukin mo ako? Gusto mo na bang mamatay? Tumingin ka nga sa salamin. Tingnan mo sarili mo. Na-detect ng system na umabot na sa 100% ang galit ng host. Matagumpay na nakabind ang super delivery system. Anong nangyayari? Bakit hindi na masakit ang mga sugat ko? Naghahalusinate ba ako? Kumusta, host? Na-activate na para sa iyo ang super delivery system. Basta't sundin mo ang mga utos ng system sa pag-deliver. Magandang rating, may cashback agad. Pwede ka ring makakuha ng iba pang skills at rewards. Super Delivery System, Cash Red Packet. Mukhang astig ah. Toyoin. Anong binubulong-bulong mo diyan? Imulat mo nga yung mga mata mo. High-end private club. Dahil na-deliver mo na ang pagkain. Lumayas ka na. Hishaw, sigurado nga tako siya sa itsura mo kanina. Ang isang toyoing tulad niya. Makapag-deliver sa'yo ay malaking karangalan. Para matulungan ang host na magtagumpay sa delivery task, na-unlock na para sa iyo ang newbie pack. Aaron Palm na walang katapa. Good luck sa iyong unang task. Kayong mga tuyoin, akala nyo ba madali nyo akong maapi? Anong tinitingin mo? Sige pa, tingnan mo lang ako. Papatayin kita. Tingnan mo lang kung matatakot ako sa'yo. Hishaw, Ang lamig-lamig ng panahon, naglalaro pa kayo sa kasapul. Nagmamataas pa kayo. Mas mabuti pang. Magbabad na lang sa mainit na paliguan, Heyuan. Ngayong araw na ito, alam mo lahat ito sa sarili mo. Kung sakaling hindi ka na tumayo dyan, huwag mo akong sisihin. Xiaoki, kung may lakas ka ng loob, huwag kang tatakbo. Na pala, sinubukan ko na kanina. Yung kanya, hindi gumagana. ikaw. Sabi ng system kanina, kapag may magandang rating, makakapag-cashback ako. Tignan natin kung pasok ito. Subukan natin. Tuyoin, huwag mong sirain ang cellphone ko. Masipag at maayos ko kayong dineliveran ng pagkain. Kaya 5 bituin rating ko. Pasensya na. Hindi na kailangan, salamat na lang. Walang anuman. Hintayin mo ako, gago ka. Ang hirap makahanap ng girlfriend, tapos nanghingi pa ng pera at sumama sa iba. Wala na akong pera, pati renta sa susunod na buwan hindi ko na kaya. Ang hirap ng buhay.
May nakitang 5-star rating mula kay Haywan. Ginagantimpalaan ang host ng Space Awareness Skill at malaking cash na regalo. Pumasok na sa bank account mo ang 500,000 piso. Totoo pala ang sinasabi ng system. Ang galing naman nito. Isang order, 500 ni agad. Eh di yayaman na ako. May nakitang magandang doktora. Order ng delivery ni Wuxia. Lokasyon. Auto-accept ng system ang order. 20 min lang. Late o bad rating, tanggal. Super delivery system. 20 min. Traffic papuntang hospital. Paano ako makakaabot doon sa oras? System, niloloko mo ba ako? Ito na ba yung space awareness skill? Kung may ganito akong kakayahan. Sa susunod na pagde-deliver ko, hindi na ako maliligaw o malalate. Simula ngayon, ahon na ako sa hirap gamit ang pagde-deliver. Number 12. Nandyan ba si number 12? Paano niya nalaman ang order number ko? Bahala na. Address dito. Maaga reward. Andyan ako. Magandang araw po. Ito na po ang delivery nyo. Anong oras na at kumakain ka pa ng delivery dito? Pumasok ka na sa loob. Kanina ka pa hinihintay ni Dr. Wu. Ang galing naman ng system na pumili ng kliyente. Ang sexy ng katawan. At ang ganda ng mukha. Napakaganda talaga. Number 12 ka. Tama? Kakumusta po? Ito na po ang delivery ninyo. Nasaan na? Hubarin mo ang pantalon mo. Ano? Sabi ko hubarin mo ang pantalon mo at ipakita mo sa akin. Ang hot naman ng doktorang ito. Gusto ng ganitong kalaro? Rider lang ako ng delivery. Pa sa 5 bituin na rating. Titiisin ko to. Doc Wu. Anong ginagawa ninyo? Hindi ito lugar para magulo kayo. Doc Wu. Kung hindi mo pa rin kayang gamutin ang sakit ko ngayon, hindi na kita sasantuhin. Tungkol sa sakit mo, bumuo na kami ng expert team para pag-aralan ito. Maniwala ka, malapit na kami magkaroon ng resulta. Wag mo. Wag mo akong bolahin. Ilang araw pa lang ang nakalipas. Ang sigla-sigla ko pa. Bakit pagdating sa pagpapatuli mo sa akin, naging yunush na ako? Kailangan mo akong bigyan ng paliwanag ngayon? Kuya. Baka kulang lang sa stimulasyon. Tingin ko, maganda naman ang katawan nitong si Doc Wu. Subukan kaya natin siya? Kung sakaling. Tumalab. May punto ka. Kung gayon, ngayon din. Sisimulan ko kay Doc Wu. Mga bata. Hawakan ninyo siya. Anong gagawin ninyo? Bitawan ninyo ako. Iwasan na lang ang gulo. Mabuti pang umalis na ako. Detected na malapit ng maliit ang delivery. Kung hindi maihatid sa oras, automatikong ma-unbind ang system. Hindi pwede. Kakakuha ko lang ng napakalakas na sistemang ito. Hindi pwedeng ma-unbind agad. Tigilan ninyo. Bitawan niyo ang babaeng yan. Isang hampas lupang rider ng delivery. Nangingialam ka sa negosyo ko? Gusto mo na bang mamatay? Boss, huwag ka sanang magalit. Ang karahasan ay napakabastos. Ganito na lang. Sabihin mo sa akin kung may problema ka. Tingnan natin kung matutulungan kita. Ano sa palagay mo? Umalis ka nga diyan. Ngayon, sa bagay na ito, kailangan niyang panagutan ako. Ano ba talaga ang nangyari? Ilang araw na ang nakalipas, pumunta siya sa akin para magpatuli. Sa hindi malamang dahilan, pagkatapos ng operasyon ay nagkaroon siya na. Ang mas mababang katawan na dysfunction ay hindi nagpapahirap para sa akin na maging responsible. Kaya yon pala ang epekto. Kung gayon, gamit ang space awareness skill. Maaari ko ring matukoy ang problema sa loob ng katawan niya. Ito ay naging out na ang pagkukumulasyon ng renal congestion ay humantong sa kakulangan ng yang qi. Gagamitin ko na ngayon ang bagong kuha kung iron pal na walang katapa. Pagamutin ang sakit mo. Ako ang gagamot sa sakit mo. Hoy, bata. Isa ka lang namang hampas lupang rider ng delivery. At naglakas loob kang sabihin kaya mong pagalingin ang boss ko. Kung hindi ko ito magamot, ako ang bahala sa lahat ng responsibilidad. Sinasabi na ang tao ng paghahatid ay crouching tiger, hidden dragon. Ito ba ang naghahatid? Isa siyang henyo sa medisina. Hampas lupa kang rider ka. Wala kang pananagutan sa akin. Alam ko na, siguradong sinasadya mo lang. Napatagalin ang oras, hindi ba? Mga kasama, bigyan nga ninyo ng leksyon ang batang to. May nakitang order si Wuxia na malapit ng maliit. Pakisuyong asikasuhin agad ng host. Magsisimula na ang 120 segundong countdown. Teka muna. Mukhang wala na akong ibang pagpipilian, kundi ang gumawa muna bago magpaliwanag.
Hoy, huwag kang lalapit. Marunong ako ng martial arts. Relax ka lang, gagamutin lang kita. Boss, Pwede bang matutunan ang pagtapik sa puwet? mas mabuti pang mamatay. Boss, ipaghihiganti kita. Sandali lang. May naramdaman ako. Gumaling agad. Boss, dati naririnig ko na itong rider ng delivery na yan. Dati di ako naniniwala sa dragon at tigre. Pero ngayon, naniniwala na ako. Kanina, naging padalos-dalos kaming magkakapatid. Ako na ang hihingi ng paumanhin para sa mga kapatid ko. Maliit na bagay lang yon, hindi worth magitin. Malapit ng malate ang order ni Wuxia. Bilis, bigyan mo ako ng 5 bituin na rating. Nag-deliver lang pala talaga siya. So ibig sabihin kanina. Natanggap na ang 5 bituin na rating ni Wuxia. Sana magpatuloy ka pa, host. Kuya, ikaw na tumulong sa akin. Simula ngayon dito sa Metro Manila, kung kailangan mo ng tulong, ako, si Sang Biao, ay tutulong sa iyo ng buong lakas. Mga tropa, alis na. Kuya, ikaw na tumulong sa akin. Sage, mauna na ako. Ah, so isa ka palang delivery rider. Pasensya na sa hindi pagkakaunawaan kanina. Namamaga na ang kamay mo. Gamutin ko na para mawala ang pamamaga. Okay lang, nakuha na ng dalaga ang delivery. Kaya mauna na ako. Sandali lang. Iniligtas mo ako ngayong araw. I-add mo ako sa WeChat kung sakaling may kailanganin ka. I-message mo lang ako kahit kailan. May magandang babae na mismo ang nagkusa. Siyempre, i-add ko na. Sige, payag na. Pero disente akong lalaki, may talento lang, hindi nagbebenta ng katawan. Una na ako. System, ano bang reward ngayon? Congrats, host. 2 sunod na misyon na natapos mo. Ipapadala sa'yo ang dobleng malaking red packet. Pumasok na sa bangko ang 1,000,000 piso. 1,000,000 agad yon? 26 anyos pa lang ako, tamang edad para lumaban. System, sabihin mo. Ano na susunod na mission? Na-detect ang delivery order ng business key na si Song Chuyan. Lokasyon. CZ1 Subdivision, Metro Manila. Automatic tinanggap na ng system ang order. 40 minuto ang limit. Song Chuyan. Yan ang babaeng CEO ng Song Group sa Metro Manila. Bilyonaryang sugar mommy. Hindi ko akalain na isang hampas lupang tulad ko ang makakapag-deliver sa babaeng hotshot na boss. 5 bituin na rating. Daddy's coming. Ang ganda talaga ng tirahan ng mayayaman. Kung makakahanap lang ako ng ultimate sugar mommy na tulad ni Song Chuyan. Kumpleto na ang buhay ko. Hello, ito na po ang delivery ninyo. Tulungan mo ako. Hoy system, tignan mo, na-deliver ko naman ng maaga. Wala na akong kinalaman sa nangyari sa kanya. Na-detect na si Song Chuyan. Ang serbisyo ng host. Ano? Eh paano na yan? Tignan mo nga. Dahil sa sitwasyon mo, na-extend ng system ang delivery time. Hanggang 12 oras mula ngayon. May kasama ring libreng super endurance skill. Tapusin mo ang mission sa tamang oras. Sana makuha mo ang 5 bituin na rating, host. Ay! Ang sarap. Pakiramdam ko punong-puno ng lakas ang katawan ko ngayon. Dahil may misyon ako at may magandang babae sa tabi, subukan ko nga itong super endurance skill na ito.
Kahapon, dahil sa reward ng system, 7 bises akong lumaban magdamag. Kung magalit siya, kahit lumanggoy sa passing, hindi na ako makakapaglinis ng pangalan. Gising ka na. Bumangon ka na, apirmahan mo na ang kontrata. Anong kontrata? Kagabi, may naglagay ng pampatulog sa inumin ko. Ikaw ang nagligtas sa akin. Sinasabi ko sa'yo, wala akong choice noon. Ikaw, huwag mo akong subukang perahan. Hindi. Ikaw. Lubos akong nasisyahan sa'yo. Bilang pasasalamat at kabayaran, iniimbitahan kitang maging personal assistant ko. Huwag kang mag-alala. Mas malaki ang sahod kaysa sa karaniwang alok sa merkado. 1,000,000 piso kada taon. Ito ang halagang hindi mo kikitain habang buhay sa pagde-deliver. Tingnan natin kung may dahilan ka pa para tanggihan ako. 1,000,000 lang? Mas malaki pa sa isang delivery. Lugi ako sa deal na ito. Ano? Basta pirmahan mo lang, lahat ng perang ito ay sayo na. Easy, masyado mo namang inaasahan ang sarili mo. Kagabi, ginawa ko lang yon. Dahil sa kabutihan, pinapahalagahan ko. Pero hindi ko kailangan ng trabaho. At saka, tanghali na. Kailangan ko nang bumalik sa pagde-deliver. Ano? Tinanggihan niya ako. Simula pagkabata, wala pang lalaking tumanggi sa akin. Sige nga. Ha? Hindi mo na ba kaya pang magpanggap? Lintik na lalaki ka. Pareho lang talaga kayong lahat. Puro salita, walang gawa. Nagsisisi ka na ba ngayon? Naku, hindi. Kung gusto mo talaga akong pasalamatan, bigyan mo na lang ako ng 5 bituin na rating. Mas pipiliin pang maging rider. Nakakatuwa siya. Sa loob ng kalahating oras, gusto ko lahat ng impormasyon tungkol kay Chowky. Hindi ko alam kung ang performance ko ngayong gabi ay sapat na para sa 5 bituin na rating. Natukoy ang 5 bituin natin mula kay Sokjuyan. Congrats! Dobleng red packet. May pumasok na 2,000,000 yuan sa iyong bank account. Ngayong may sistema na ako, tiyak na abot ako sa tuktok ng buhay. Sandali na lang. Ama ng sistema. Padatingin mo na ang mas malakas na unos. Natukoy ang delivery order mula sa mga sino na si Jiang Wanyu. Lokasyon. A group influencer incubation base. Automatikong tinanggap ng sistema ang order. Limit 30 minuto. Itong delivery para kay Jiang Wanyu ay galing pala sa Heiwan Company. Baka makasalubong ko sa Heiwan. Hayaan mong subukan akong pahirapan ng taong yon. Kung makakakuha ka ng magandang rating mula kay Jiang Wanyu, matitrigger ito ng 10x cashback mula sa red packet. At makakakuha ka rin ng isang misteryosong grand prize pack. 10 beses. Ibig sabihin 20 milyon. 20 milyon. At may misteryosong grand prize pack pa. Heiwan, kung maglakas loob kang hadlangan ako, babaliin ko ang mga binti mo. Misteryosong pack, heto na ako. Wow, salamat sa mga regalo, mga kuya. Mahal na mahal kayo ni Yuru. Patayin mo na. Mga bro, pahinga muna ako ng 2 minuto. Babalik ako agad, bebe. Boss he, Xiao Yu, 3 buwan ka na rito. Wala ka pang nahuhuling sugar daddy. Sinabihan na kita noon. Gayahin mo si Yuru, pagsilbihan mo ako ng maayos. Gagawin kitang influencer, hindi ba masarap yon? Bossy, magpakabait ka naman. Tungkol sa live streaming ako, hahanap ako ng paraan. Babaeng walang hiya, nagmamalinis ka pa? Nakalimutan mo na ba? May pinirmahan tayong bet agreement. Kapag natalo ka pa sa susunod na IK, magbabayad ka ng penalty. Ha? Hay naku, Hishaw, huwag ka nang magalit. Nakapagbigay nga ako ng 100,000 boto para sa'yo ngayon. Dapat naman may magandang reward ka sa akin. Ikaw talaga ang may alam. Kapag nanalo tayo sa IK, ilalabas kita para mag-shopping ng bonggang-bongga. Salamat, Hishaw. Jiang Wanyu. Jiang Wanyu, ang delivery mo. Salamat. Sandali lang, miss. Pwede bang mag-iwan ng review? Hindi mo ba nakikitang busi ako? Wala akong oras para sa review. Miss, pakiusap naman. Mahirap din ang trabaho namin mga delivery rider. Saglit lang. 30 segundo lang, bigyan mo ako ng 5 bituin na rating. Hoy, hindi ba yan ang walang kwenta kong Ano nang nangyari? Nagsawa ka na ba sa pagpapakumbaba, kaya nagpapapansin ka rito? Xiao Yu, tinanggihan mo ako dahil lang sa walang hiyang lalaking yan? Heiwan, talagang hindi ka natututo sa mga palo mo. At isa pa, yang mumunti mong ari, akala mo makakapambabae ka.
Magpa-check up ka na sa urology clinic. Ipakita mo may silbi ka. Ikaw. Hihihi, nakakatawa talaga, ha? Sobrang nakakatawa. Sa susunod na Ikay, kapag natalo ka pa sa kanya, maghanda ka ng ibenta ang katawan mo pambayad ng utang. Umalis ka na. Kailangan ko pang magtrabaho. Ang 5 bituin na rating ni Jiang Wanyu, ang susi sa 10 bises na cashback. Hindi ko hahayaang. Makatakas to, panoorin mo ako. Hi, maganda. Battle lang naman yan sa live, di ba? Tutulungan kitang manalo. Ikaw, isang rider ng delivery lang ang lakas ng loob mong sabihin. Kaya mong magpaulan ng tips at magpakabos sa akin. Sinong maniniwala? Jiang Wanyu, pinapagamit mo ang ganyang klaseng lalaki. Aray taguyod ka, mas mabuti pang sumuko ka na lang ng maayos. Kung mapapasaya mo lang ako ng husto, baka sakaling maging mas malumanay pa ako sa'yo. Tinutulungan mo ako ng malang dahilan. Bakit naman kita paniniwalaan? Maganda, may kondisyon ang tulong ko. Kung ipapanalo kita sa bigyan mo ako ng 5 bituin na rating. Ano mo? Ganon lang ka-simple. Yung mahigit 2 milyon mula sa sistema, hindi piso wala pa akong nagagastos. Sulit yan. Manalo sa Ikay. Patalunin si Yuru sa Ikay na to. Kailangan mong magpautang ng 1 metro. Utangin mo pa sa lahat ng kamag-anak mo. Hindi mo pa rin kayang buuin yan. Ha? Jiang Wanyu, noong kami pa, ni 2 hot air balloon. Hindi niya may padala. Asa ka pang ipapanalo ka niya. Sira na ba yung utak mo? Paano kung sabihin kong may pera ako? Ayaw ko lang gastusan ng isang tsinelas na tulad mo. Maganda, ipapanalo talaga kita. O sige, tingnan natin kung sino ang mananaig. Wow, salamat sa karnival na binigay mo. Kuya, mahal na mahal ka ni Yuru. Naku, Jiang Wanyu, ang tanga-tanga mo talaga. Ikaw lang ang maniniwalang mayaman ang delivery rider na yan. Hoy, may 20 segundo pa. Ayaw mo ba? May pera ka ba? Kung kulang, papahiramin kita. Anong minamadali mo? Hindi pa tapos ang oras. Hindi pa sigurado kung sino ang mananalo. Angas. Sige, magyabang ka na diyan habang kaya mo pa. Ako mismo, ang dudurog sa iyo sa mismong akala mong panalo ka na. Mga kuya, bilisan natin. 10 segundo na lang tayo. Kaya nating manalo. Kaya natin yan. Patay. Matatalo na talaga ako. Ha. Panalo ako. Ang galing, Xiaoqi. Panalo ako. Salamat sa tulong mo. 20,000 bawat isa ng Peng Cheng Wanli. Ikaw na lalaking to. Kayang magbigay ng 100? Impossible to. 5 bituin na rating. Sage, ayos. Ayan, naibigay na. 5 bituin mula kay Jiang Wan. Binabati kita, host. Natanggal na trigger ang 10 extra packets na order ng delivery at isang mystery gift pack. Naideposito na ang red packet. Host, gusto mo na bang i-unlock ang gift pack? Pumasok sa bank account, 20 milyong piso. Iyon lock. Na-unlock na ang iyong gift pack. Binabati kita, host. Nakuha mo ang isang system item card. Maaari kang mag-utos sa system. Nang isang beses para humingi. Ng anumang kailangan mo. Item card? Mukhang maganda yan ay. Salamat sa tulong mo. Pero, sigurado ka bang? 5 bituin natin lang ang gusto mo. Isang 5 bituin na rating. Kikita ako ng 20 milyon. Ano pa bang hihilingin ko? Siyempre, ang pangako ay pangako. At saka, ayoko lang talagang nakikitang nang-aapi sila ng iba. Ang tawag dyan, pagtatanggol sa inaapi. Wow, ang pogi niya talaga. Ang bait pa. Mabait at galante na lalaki. Ngayon lang ako naka-encounter ng ganito. Xiaoqi, huwag mong akalain na hindi ko alam na wala kang 200 piso dyan sa bulsa mo. Paano ka magkakaroon ng ganyang kalaking pera? Kung saan ako kumukuha ng pera, wala kang pakialam. Ang mahalaga, may pera ako. Hoy, haminin mo ko. Sa tingin mo ba may ganyan kang kalaking pera? Yung pinangtip mo sa linya kanina, malamang inutang mo lang yan. Sinasabi ko sa'yo, kapag natip na yan, hindi na yan may babalik pa. Kaya pala, inutang mo lang pala lahat yan, Xiaoqi. Wala ka talagang pera. Imposibleng magkaroon ka ng ganyang kalaking halaga. Relax ka lang, hindi pa tapos ang laban. May isa pang Ikay, di ba? Gusto mo ng palakihan ng pera? AME. Hoy, mga tauhan, tawagin ang 3 binata ng Maynila. Mga young master. Di ba ilang bisis na kayong interesado kay Jiang Wanyu? Ngayong gabi, sa Ikay na to, kapag pinalo natin siya, ibibigay ko siya sa inyo. Isa-isa niya kayong pagsisilbihan. He Xiao, talagang alam mo kung paano ako pasayahin. Sila ang pinakamayamang tagapagmana. Kapag kinanti mo sila, mahihirapan kang makalabas ng maayos. Xiaoqi, sobra-sobra na ang naitulong mo sa akin. Huwag mo na akong isipin. Umalis ka na. Bilisan mo, umalis ka na. Harangan niyo sila. Bumalik ka. Lele, Xiaoqi,
Huwag mong sabihing natatakot ka na. Dahil lang nandito ang tatlong sikat na binata, baka gusto mo nang umatras, lumuhod at umuntog ng 3 bises. Ngayon, may lakas ka ba ng loob makipagpustahan sa akin? Anong pustahan? Kung ngayong gabi, ay mapapanalo ko si Jiang Wanyu sa ina ito. Humingi ka ng tawad at burahin kontrata. Kailangan mong lumuhod at sabihin, Daddy, ako ay nagkamali. Kaya mo bang makipagpustahan? Hahaha, Sank, kapag natalo ka, ipapatapon kita sa dagat. May lakas ka ba ng loob? May paraan akong manalo ka. CJ, usapan natin yan. System, gamitin ang item card. Sage po, ano pong bagay ang kailangan ng host? Kunin ang 4 na sikat na live streamer. Narito ang 4 na influencer. Si Luoning, isang UG-type na talent blogger. Shuking Si, ang malaantigong dilag na talent blogger. Jiang Mingyu, ang mabait na talent blogger. Wen Qianyao, ang matamis na talent blogger. Natapos na ang sistema sa 4 na influencers. Ipapadala na sila. He Xiao, tingnan mo, isa lang siyang walang kwentang hampas lupa. Anong panama mo sa amin, ha? Tingin ko sinasadya niyang magmayabang para lang pagtripan ka. 3, Tingnan mo, anong ginagawa niya? Nagdadasal ba siya sa mga espiritu, ha? 2, Huwag mong pangarapin ang manalo, lumuhod ka na. 1. Wu. Magandang araw, Boss Chiao. Hindi ba ito ang 4 na pinakasikat na female influencers? Bakit sila nandito? Teka lang, namamalikmata ba ako? Wanyu, nandito na ang iyong live streaming support team. Sila, tutulong sa live stream ko. Bawat isa sa kanila ay may milyon-milyong followers. Kahit gaano pa kayo kayaman, matatalo ba ninyo ang lakas ng madla? Halika na. Wow, nanalo ako. Nanalo ako, Chowki. Boss Chiao, natapos na ang utos ninyo. Mauna na kami kasama ang mga kasama ko. Sige, salamat sa inyong lahat ngayong araw. Hoy, mga magaganda, teka lang. Huwag kayong umalis. Sandali, hintayin nyo kami. Xiao, anong gagawin natin ngayon? Tumahimik ka. Alam ko ang gagawin ko. Ishaw, natalo ka. Hindi ba dapat tuparin mo na ang pustahan natin? Halika na. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Ikaw, Xiao, huwag na huwag kang luluhod sa kanya. Si Saoki, isa lang yang walang kwentang hampas lupa. Wala yang ganyang kapangyarihan. Ang daldal mo naman. Ha, Ayan na rin lang din ang tagal-tagal mo pa, Hishaw. Dapat lang natanggapin mo ang pagkatalo. Xiaoki, nababaliw ka na ba? Aray ko. Xiaoki, ang lakas ng loob mong saktan ako. Si Yuru, noong naghiwalay tayo, hindi kita sinaktan. Respeto lang, pero huwag kang magpakita. Sasaktan kita. Xiao, Jiang Wanyu, babaeng walang hiya. Sinaktan mo ang boss mo? Mukhang ayaw mo na magtrabaho sa He Corporation. iba-iba ang bulaklak, iba rin ang aso sa tao. Sa basurang kumpanyang to, gusto ko nang umalis. Talo ka sa pustahan, at ako, tapos na ang kontrata ko sa'yo. Kayong lahat. Andaan nyo to. Xiao, sandali lang. Xiao. Xiaoki, salamat talaga sa araw na to. Kung ngala ka, napahamak na ako. Walang anuman, wala lang yon.
Nasampal ko sila, kumita pa ng 20 metro, sa... Pero paano mo ba napapayag ang 4 na sikat na influencers na pumunta ng sabay-sabay? May sikreto ako. Pag may oras, ituturo ko sa'yo. Sige, mag-deliver na ulit ako ng orders. Ang lakas pala talaga ni Xiaoqi. Samantalahin ko na para lumapit sa kanya. Xiaoqi, kanina habang sumasayaw ako, naspray niyata ang paa ko. Pwede bang magstay ka muna at imasahe ito? Parang hindi yata maganda yan. Naku, wala namang ibang tao rito. Nahihiya ka pa ba? Sige, maupo ka muna. Xiaoqi, ang galing naman ng kamay mo. Xiaoqi, baka pwedeng lumipat tayo ng lugar. May bago akong natutunang sayaw. At gusto kong ikaw ang unang maghusga. Sarap talaga sa pakiramdam kapag ikaw ang tinuturing na boss. Pero kagabi kasi, grabe ang nangyari sa amin ni Sung Chuyan. Buong gabi kaming nagtunggalian kaya ngayon, ubos na ang lakas ko. Sa susunod na lang. Ang dami ko pang. Delivery orders na hindi na-deliver. Wala na akong oras ngayon. Wow, hindi ko inaasahan na seryoso pala siya sa trabaho. Ano ba yan? Lalo akong nanghumaling sa kanya. Kung wala na tayong ibang pag-usapan, alis na ako. Sandali lang. I-add mo muna ako sa WeChat. Sa susunod, para sa'yo na lang ako sasayaw. Tol, padalhan mo na ako ng trabaho. Hindi ko na kaya to. May bago kang delivery order. Pakikumpirma. Sige, tawagan mo lang ako anytime. May nakitang delivery order para kay Linsu, isang fitness instructor. Location, Yexiang GYM automatikong tinanggap na system ang order. May limit na 30 minuto. Tama nga, walang lupang napapagod, ang toro lang ang namamatay sa pagod. Itong maliit kong katawan, paano kakayanin ang ganyan? Ang panggigipit ng isang magandang babae. Mas mabuti pang mag-focus na lang sa paghahanap buhay. Kakaiba. Nasaan na ang tao? Hindi. Ikaw, ako. Sino ka ba? Miss, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi ito ang iniisip mo. Ikaw na walang hiya. Tingnan natin kung hindi kita mapatay. Miss, makinig ka muna sa akin. Pumasok ka sa women's locker room at nanilip ka pa habang nagbibihis ako. Ano pa ba ang maipapaliwanag mo? Huwag kang tumakbo. Tulong. Ang lambot. Ikaw. Tumingin ka pa. Gusto mo pa bang masaktan? Miss, nagkakamali ka. Nagde-deliver lang ako ng pagkain. Ikaw ba si Linksu? Ako nga. Pasensya na. Kanina, na-misinterpret kita. Ayos lang. Kung pwede lang, pwede mo ba akong bigyan ng 5 bituin na rating? Ha? Lintsue, tapos na ang isang buwan. Yung utang mo sa boss ko, dapat bayaan mo na. Kaka-open lang ng GYM ko, wala pa akong pambayad. At saka, hindi pa naman due date ng utang ko. Huwag kang magmagaling. Kung kailan sinabi ng boss ko, yun na yon. May isang araw ka lang. Bayaran mo na yung utang mo. Kung hindi, walang pinipiling mukha itong batuta ko. Ako. Hindi ba't sabi mo gusto mo ng rating? Kung ngayon, matutulungan mo akong palayasin siya, bibigyan kita ng rating. Ang hirap na nga ng delivery ngayon. Bawat order may drama pa. Dahil may magandang babae na humihingi ng tulong, pagbibigyan ko na. Lintsue, anong binubulong-bulong mo diyan? Magbayad ka na.
Habang nandito ako, walang sinuman ang makakapanakit sa kanya. Aba, naglakas loob kang pigilan ako? Hindi ka ba nagtatanong-tanong? Sa Metro Manila, sinong may ganang hamunin ang Black Tiger Gang? Wala akong pakialam kung aso ka o oso. Walang makakalapit kay Linsu ngayon, paninindigan ko yan. Para sa tulad mo, kaya kitang talunin kahit 3 pa kayo. Linsue, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Magbayad ka na ng utang mo, o kung hindi, pareho kayong bibigyan ko ng matinding pinsala. Wala pa akong pera ngayon, pero huwag kang mag-alala. Bigyan mo lang ako ng 1 buwan, sisiguraduhin kong makakabayad ako. Walang pera? Sige, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyayari. Iron palm na walang katapat. Ang kapal ng mukha mong lumaban. 1 sampal, 2, 3, 4. 100 palad na bakal. Boss, alam ko na ang kasalanan ko. Maawa na po kayo sa akin. Umalis ka na dali. Seg, alis na ako. Ayos ka lang ba? Wala ka namang nasugatan. I-rate kita ngayon ng 5 bituin. Ayos na. Limited time cashback card? Iyong basta gumastos ka, may cashback ka agad? Sampung bises na cashback. Ito na ang pagkakataon para kumita ng malaki. Sulit na sulit ang delivery na ito para kay Linsui. Pero 3 minuto lang ang palugi. Kailangan kong mag-isip agad ng paraan para magamit ang cashback sa oras. Miss, asikasong tapos na ang problema mo. May kailangan pa akong gawin, mauna na ako. Hoy, sandali. Tingnan natin sino may tapang mang-api sa tauhan ko. Black Tiger. Boss, sila nga. Hindi nagbayad ng utang. Tapos sinaktan pa nila ako. Patay, hindi na tayo makakaalis dito. Dumating na si Black Tiger. Kasama ang mga tauhan niya. Miss, kung hindi mo kayang bayaran ang utang mo, ayos lang. Ngayong gabi, kung pagsisilbihan mo lang ako ng maayos. Papalampasin ko na ang mga utang mo. Narinig mo ba? Nakita kasi ni boss na maganda ang katawan mo. Kaya pinagbabayad kanya gamit ang sarili mo. Huwag kang magmataas. Ang dami ninyong lalaki, inaapin nyo ang isang babae. Hindi ba kayo nahihiya kapag kumalat ito? Mukhang kulang pa ang mga sampal ko sa'yo kanina. Hindi ka pa nadadala. Isa kang rider ng delivery, pero ang angas mo. Sinasabi ko sa iyo. Lahat ng tao rito, kakampi ko. Kapag hindi kayo nagbayad ng utang, wala ni isa sa inyo ang makakaalis. Umalis ka na. Ayoko nang madamay ka pa. Bilisan mo na. Mukhang hindi tayo makakalabas agad. Mas mabuti pang ako na ang magbayad ng utang niya at kumuha ng cashback. Papasayahin ko ang dilag, kikita pa ako ng walang hira. Ipapabayad ang utang mo sa isang rider ng delivery, hindi ba? Ano? Hahaha. Mga kapatid, gapusin ninyo ang babaeng ito at paliguan ng malinis. Maya-maya, magsasaya ako ng husto. Sandali. Pera lang naman yan. Ako na nang magbabayad para sa kanya. Pogi. May utang siyang 5 milyon sa akin. Ikaw, ayaw mo bang bayaran yan? Ha? Ayaw mo ba? 5 milyon? Ganoon kalaki. Boss, rider lang yan ng delivery. 7,000 lang kita niya kada buwan. Paano niya mababayaran ang 5 milyon? Tama, boss. Baka nananadya lang yan, nanloloko. Diretso na natin, baliin na natin yan. Tigilan niyo yung kadagalan. Ilabas mo yung youth code mo. Ikaw ha. Talagang matigas ang ulo mo. Pero, kapag nalaman kong niloloko mo lang ako, huwag na kayong umasa na makakalabas pa kayo rito ng buhay. Alipay, nakatanggap ng 5 milyong piso. Ano? May 5 milyon ka talaga? Bank account, nakatanggap ng 50 milyong piso. Ang saya. Mukhang ordinaryo lang itong si Xiaoqi. Pero ang laki pala ng pera niya. O, bayad na ang utang niya. Ngayon, makakaalis na kayo.
Hindi ko akalaing may 5 milyon ka talaga. Pero, bayad na ang utang. Pero ang ginawa mo sa mga tauhan ko, hindi pa tayo tapos. Hoy, mga kasama, palibutan ninyo siya. Mga kapatid, itong mayamang delivery rider. Nangahas na saktan ang tao ni Black Tiger. Ngayon, asikasuhin natin siya ng mabuti. Mauna ka na, tatawag ako ng pulis. Bilisan mo. Kahit gamitin ko pa ang Iron Palm na walang katapa, hindi ko kayang sabay-sabay na turuan ng leksyon ang ganito karami. Eka, may naisip ako. Sinasabi ko, umalis na kayo. Kung hindi, sisihin niyo sarili niyo. Anong magagawa mo kung marunong kang lumaban? Maami kami ngayon. Hindi ako naniniwalang kaya mo kaming talunin lahat. Dahil hindi niyo alam kung gaano kataas ang langit at kalalim ang lupa. Magtuturo ako sa inyo ng leksyon ngayong araw na to. Patayin ninyo siya. Boss. Boss, patawad, patawad. Mataas kang tao. Huwag mo nang patulan ang tulad ko. Maawa ka sa buhay ko, boss. Ito ba yung tinatawag nilang boyfriend, material sa internet? Ang sarap pala sa pakiramdam na may nagtatanggol sa'yo. Boss, patawad. Maawa ka, mataas kang tao. Huwag mo na akong patayin, boss. Hindi ako ang dapat mong hingan ng tawad. Lintsuy, patawad. Ituring mo na lang akong hangin at palayasin. Palalampasin ko na kayo ngayon. Pero kapag nahuli ko pa kayong nang-aapi ng iba sa susunod, Hindi na maulit. Susundin namin ang payo mo at magbabagong buhay. Sage. Tara na. Mabigat ba talaga ako? pagod na pagod ako. Ang pagsabak sa rambulan ay nakakapagod din pala. Mukhang kailangan ko pang mag-ehersisyo. Kakanina, salamat. Kaka-open lang ng GYM ko, kaya sa susunod, pwede kang mag-workout dito kung gusto mo. Pwede rin akong maging personal trainer mo. Libre magpakailanman yon. Huwag kang iyak. Huwag kang magpapatulo ng dugo. Ay, si Ziwan. Ngayong may pera na ako, dapat bumili na rin ako ng mansyon. Pa naman matriat ko ang sarili ko. Xiaoki, anong nangyayari sa'yo? Basta, pupunta talaga ako roon. Hello, sino 611? Oh, ako po. Ito na po ang delivery ninyo. Salamat. Ay, sandali lang. Magkano ba per square meter ang mga bahay dito? Tama ba ang narinig ko? Itong delivery rider. Gusto bang bumili ng bahay sa Siziwan? Ang target market ng Siziwan ay ang mga elitista sa Metro Manila. Ang isang bahay dito, pinakamababa na ang mahigit 10 milyon. Paano naman makakabili ang isang hamak na delivery rider? Itong si Siawanwan, laging pinakahuli sa Monthly Sales. Buti na nga lang nagkakliyente, pero mahirap pa rin. Nakakatawa talaga. Sir, ako na pong magpapaliwanag. Dito po sa Siziwan namin. Yung high-rise area po namin ay yung abot kayang seksyon. Pero kahit pinakamaliit na unit dito, hindi bababa sa 10 milyon. 10 milyon? Medyo mataas nga po talaga ang presyuhan sa Siziwan. Pero maaari po akong magrekomenda ng ilang. Mas abot kayang residential units. Yung bandang yun po ay, yung mas murang mga unit. Hindi na kailangan. Magkano ang pinakamahal na bahay ninyo? Pinakamahal? Ah, may isa pong standalone villa. Ang kasalukuyang presyo po ay mahigit 50 milyon. Sa ngayon, si Xiao Nahi family pa lang ang nag-isip na bilhin yun. Ayos. Gusto ko talaga ng maluluwag na bahay. Kukunin ko na yung villa na yan.
Gumawa na tayo ng kontrata ngayon din. Ano? Ano? Ito na lang ang natitirang binebentang villa sa West Bay area natin. Hindi basta-basta nabibili. Sinong maniniwala sa'yo, Chiawanwan? Bakit ba lahat na lang ng weirdo na pupunta sa'yo? Mukhang lalaki naman itong delivery rider na to. Tapos ganyan siya, magbabahay villa. Tingnan mo nga kung bagay sa itsura mo. Anong kaingayan yan sa oras ng trabaho? Manager Gu, bakit po napunta pa kayo rito? Oras ng trabaho. Hindi ba kayo mag-asikaso ng kliyente? Nagsisiksikan kayo rito at nakakagulo. Ano ba yan? Manager Gu, may lalaking gumagawa ng eksena rito sa sales office natin. Pinaplano pa lang po naming itapon siya para sa inyo. Hindi po ganun, Manager Gu. Si Sir po kasi. Sabi niya bibilhin daw po niya ang pinakamahal na villa natin. Kaya in-explain ko po sa kanya. Ano? Ang villa na yon, abot ng 50 milyon pataas para mabili. Si Wanwan, kahit tingnan mo siya kahit anong anggulo, wala siyang mukhang may ganyang kalaking pera. Naniniwala ka talagang bibilhin niya ang villa? Binabalaan kita. Kapag hindi mo naabot ang kota mo ngayong buwan, lumayas ka na. Huwag mong sayangin ang oras ko. Manager Gu, hindi po ako nagsisinungaling. Ako po. Manager Gu, tama ba? Sadya akong pumunta ngayon para bumili ng bahay. Kukunin ko na ang villa na yon. Matagal na nakatutok si Hishao sa villa na yan. Rider ka, makikipagsabayan? Matagal na panahon, ha? Ay, Hishao. Sakto naman ang dating mo. Sabi ni Sir dito, bibilhin daw niya ang villa na nagustuhan mo. Rider pala kayo, Manager Gu. Kanina pa kita pinagmamasdan sa bahay na yon. Aya bang makipag-agaw sa akin ng Raider? Manager Gu, itong si Xiao Qi ay isa lang namang rider ng delivery. Kahit mag-deliver siya habang buhay, ni hindi niya kayang bilhin kahit isang sulok ng banyo dito sa Sisibay. Tapos magmamalaki siyang bibili ng mansyon. Hiyuan, hindi ka pa rin natututo. Di ba't huling beses kang lumuhod at humingi sa akin ng tawad? Nakalimutan mo na ba agad? Sinwerte ka lang noon. Ngayon, punay na pera ang usapan sa pagbili ng bahay. Hindi ako naniniwalang may ganung kayaman ka. Manager Gu, kanina pa po sinasabi ng lalaking ito na bibili talaga siya. Hindi po siya mukhang nagbibiro, Manager Gu. Di akong alam ni Xiawanwan na matatanggal na siya kaya sinabi niyang itong rider ng delivery ay kayang bumili ng mansyon. Halata namang sinasadya ka nilang ipahiya. Manager Gu, kung hahayaan mong si Xiao Qi, itong walang kwentang rider ay manggulo rito, madadamay pa ang reputasyon ng Sisibay. Kapag napalayas natin ang Hishao, ang sales office mo ang malulugi. Tama na. Umalis na kayo. Security, palayasin ninyo siya. Sandali lang. Ang bahay na ito ay talagang bibilhin ko. Humihiling ako ng verification sa pondo. Makipagkumpetensya ako sa kanya ng patas. Ang minimum requirement sa verification ay 2 milyon. Kung ang balanse sa bank card ay mababa sa 2 milyon, hindi ito makikita sa sistema. Xiao Qi, tingin mo hindi kita kilala? Isa kang rider ng delivery, ang laman ba ng bank account mo ay may kahit 2,000 piso para ma-withdraw. Anong pinangangalandakan mo rito? Manager Gu, kung gusto na malaking kliyente na magpa-verify ng pondo, pagbigyan mo na. Gusto ko talagang makita kung magkano ba ang kita ng isang rider ng delivery. Ginoong, dito po sa West Bay, pantay-pantay ang trato namin sa bawat kliyente. Pwede nyo pong i-verify ang pondo. Pero kapag nalaman kong sinasayang nyo lang ang oras namin, huwag kayong magalit kung hindi ako magpapakipot. Mamaya, itatapon ka rito na paang tunay na lalaki. Mahigit 50 milyon ang laman ng card. Ano? Paano nangyari ito? Kaya naman pala talaga niyang bilhin ang villa, hindi na ako matatanggal. Xiao Qi, saan ka kumuha ng ganyang kalaking pera? Ale, anong pakialam mo kung saan galing ang pera ko? Ginong Chiao, pasensya na po talaga. Nailigaw kasi ako ng 2 yan kanina. Nagkamali ako ng husga. Humihingi po ako ng tawad. Dahil patas ang laban, siya naman dapat ang mag-verify ng pondo. Heshao, ikaw na po. Nabulunan ka ba sa almusal mo? Lakas ng loob mong i-verify ako. Ano, kinakabahan ka ba dyan? Na-freezy kasi na matanda ang card ko ilang araw na ang nakalipas. Nabalitaan ko lang na ang presidente ng West Bay ay nagbigay ng bahay sa bawat business partner. Kaya ako naglakas loob na kunin ang villa. Hindi ko lang inaasahan na sobrang yaman pala ng lalaking si Xiao Qi. Proyekto ng Song Group ang West Bay. At ako at si President Song ng Song Group.
Si Song Chuyan, matalik na makaibigan sa loob ng maraming taon. Bahay na regalo niya sa akin yon. Lumaki na pala talaga ang impluensya mo, Manager Gu. Pati si President Song, hindi mo na narespeto. Na-check na ni President Song ang lahat. Malinis ang background ni Xiao Yi at walang bisyo. Balita ko ay nagde-deliver pa siya ng pagkain sa sales office at balak pa niyang bumili ng villa sa West Bay. Naiintindihan ko. Puntahan mo agad at ilipat ang titulo ng villa. Sa pangalan ni Xiao Qi. Itong bahay na to, regalo ko sa kanya. Saich po, Ain lunok tapos tatakas. Xiao Qi, maghintay ka. Makukuha rin kita. sinasabi ko sa'yo, empleyado ka lang ng Song Group. Trabahador lang. Nang walang pahintulot ko, ipinagbibili mo ang bahay na bigay sa akin ni President Song. Sa hampas lupang rider na to, maniwala ka. Isang tawag ko lang, sesante ka agad. Xiao, nagkamali po ako. Huwag niyo po akong paalisin kay President Song. Palalayasin ko agad ang taong at tuturuan ng leksyon. Sige na, lumayas ka na diyan. Nakikita mo yan, Xiao Qi. Ahit may pera ka pa. Kayang-kaya kang durugin na hisaw namin, na parang langgam lang. Layas. Hawakan niyo siya. Baliin niyo ang gitnang paa niya. Teka muna. Akala nyo yata mahina ako ha? Iron palm na walang katapat. Tigil. Tingnan natin kung sino ang mga has na galawin siya. President Song, bigla po kayong naparito. Bakit hindi niyo man lang ako naabisuhan? Nakapaghanda sana ako na sasalubong sa inyo. Manager Gu, ang lakas ng loob mong apihin ang tao ko. Ano? President Song, hindi ko alam na kaibigan niyo si MR Chiao. Kahit 10 buhay pa ang ibigay niyo sa akin, hinding-hindi ko magagawa yon. Xiao Qi, okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Ikaw pala. Simula nung umalis ka, hinahanap na kita. Sa mga panahong wala ka, sobra kitang na-miss. Dami ko kasing deliveries ngayon, laging nasa labas naghahatid. Kaya hindi mo ako nakikita, normal lang yan. Pero itong sales department ng Xiziwan, napakapangit ng serbisyo. Huwag kang mag-alala, lahat ng nang-api sa'yo ngayon, walang makakaligtas. Manager, Ginong Chiao, pasensya na po talaga. Kasalanan ko, naloko kasi ako ng dalawang to. Manager Gu, nagkakamali ka yata. Saan si President Song? Isang hampas lupa lang ito. Nagbayad lang ng artistang magpangga. Di ba sabi ni Xiao, kaibigan daw niya si President Song? Paano siya hindi makikilala si President Song? Eh di ba ang tunay na President Song? Paano makikilala ang isang rider ng delivery? Hoy, adik ka na ba sa pagpapanggap na President Song? Iniisip mo na ba talagang isa ka ng gintong Phoenix? Bakit hindi ka nila kilala? Masyado akong busi sa trabaho. Bihira akong magpakita sa publiko. Manager Gu, sasabihin ko sa'yo, matagal na kaming makapartner ng Song Group. Sino maniniwala na ito'y President Song? Walang galang, di mo kilala ang totoong mukha. Naglakas loob ka pang mag-claim. Ikaw dapat tarusahan. Ano? Ikaw nga si Song Chuyan? Nangangahas kang saktan ako? Xiao, hanggat hindi pa lumalaki ang gulo, pinapayuhan na kitang humingi agad ng tawad sa President Song namin. Sila dapat ang humingi ng tawad. Siya itong nagpanggap na Miss Song. Tumahimik ka. Aba, paulit-ulit ka nang walang galang kay President Song. Security, palayasin ninyo yang dalawang yan. Mukhang siya nga talaga si President Song. Matagal ko nang naririnig. Nakilala siya sa pagiging mabagsik. Yung huling taong gumalit sa kanya, itinapon daw sa dagat ng Song Group. Naglakas loob pa si Xiao na bastusin si President Song. Lagot talaga siya ngayon. Security. President Song, makinig po kayo. Itong walang kwentang hampas lupa. Pinipilit niyang bilhin yung mansyon na binigay niyo sa akin. Halatang wala siyang respeto sa inyo. Tama ka, ipinamigay ko nga ang mansyon. Pero hindi sa'yo, kay Xiao Qi. Ano? Impossible. Ibibigay ng Song Group ang mansyon. Sa walang kwentang hampas lupa na yan? Tumigil ka. Si Xiao Qi ay napakahalaga sa akin. Ano lang sa akin ang isang maliit na villa? Gusto ko ngang ibigay sa kanya ang pinakamagagandang bagay sa mundo. Kailan pa nakilala nitong si Xiao Qi? Ang presidente ng Song Group na isang bilyonaryang babae. Diyos ko, iba talaga ang babaeng hotshot na boss. Nagbigay lang naman ako ng konting serbisyo. Itong mansyon na nagkakahalaga ng 50 milyon. Ibinigay agad.
Hindi naman kailangan gumastos ng ganyan, kaya ko namang bilhin. Ang mga bagay sa sarili nating pamilya, kahit ilan pa ang gusto mo, hindi mo kailangang gumastos kahit piso. At yung mga nang-api sa'yo ngayong araw, walang makakaligtas. Hahaha, President Song, makinig po kayo. Matagal nang magkasosyo ang mga pamilya natin. Hindi naman kailangan masira ang samahan natin. Dahil lang sa isang hamak na rider ng delivery. Kososyo, ang pakikipag-partner ng Song Group sa basurang tulad mo, ay pagsira lang sa pangalan namin. Assistant Lee, ipagbigay alam, na simula ngayon, itigil na ang lahat ng pakikipagkalakalan sa pamilya He. Mula ngayon, bawal ang He sa negosyo ng Song. Saich po. President Song, makinig po. Makinig po kayo, hayaan ninyong magpaliwanag ako. Xiaoqi, ang totoo, lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali. Sa loob ng 2 taon nating magkasama, minahal talaga kita. Tama na. Sa loob ng 2 taon mong kasama siya, naisip mo ba ang relasyon natin? Itapon nyo na nga silang dalawa palabas. Xiaoqi, wag naman. Xiaoqi, maghintay ka lang. Hindi kita palalampasin. Ilabas nyo sila. Ginong Chiao, ito po ang susi ng Ziziwan Villa. Ingatan ninyo po. Ako na po. Na pala, President Song, ngayon po ay si Miss siya. Ang nag-asikaso sa akin at naging maingat siya sa pagpapaliwanag. Sa tingin ko, ang benta ng villa na ito ay maaaring ilagay sa pangalan niya. Sage, Manager Gu, ipagbigay alam sa lahat simula ngayon. Si Xiaowan na ang magiging Sales Director ng Ziziwan Villa ko. Opo. Salamat, Ginoong Xiao. Salamat, President Song. Salamat, Manager Gu. Xiaoqi, tiwala ako sa panlasa mo. Na pala, Miss siya, kung sa tingin mo. Maganda ang serbisyo ko sa delivery ngayon. Maaari ba akong bigyan ng 5 bituin na rin? Gagawin ko na ngayon. Natukoy ang 5 bituin na nating mula kay Chawanwan. Binabati, natapos mo na. Double ang red packet. Mansyon at pera, puro pasok lang. Sobrang nakaka-high talaga. Hindi ko akalain na ako, si Xiaoqi, sa edad kong 20 anyos pa lang, ay makakatira sa isang villa nang walang kahirap-hirap. Ang lakas talaga ng mayamang ate. Ginoong Xiao, ito po ang inyong bahay ayon sa kagustuhan ni Presidente Song. Kumpleto na po ang lahat ng gamit ninyo. Kung may kailangan po kayo, sabihan nyo lang ako. Sige, salamat. Xiaoqi, pasok na tayo. Tara, Xiaoqi. Ang sikip naman ng mundo. Dito pa talaga kita nasalubong. Sa'yo ba itong bahay na to? Xiaoqi, sino siya? Siya ito tama. Kliyente ko siya. Doktor ako sa Men's Health. Tinulungan ako ni Xiaoqi sa ospital. Doktor sa Men's Health. Xiaoqi, ikaw. Mali lang yon. Nagkataon lang. Napa-deliver ako ng pagkain kay Dra. Tapos inakala niyang pasyente ako. Sabi ko na nga ba, hindi ka naman mukhang may problema sa ano? Swerte ko naman at nakilala ko kayong dalawang magaganda. Pero ngayon, medyo gabi na rin. Umuwi na muna kayo, mga ate. Itong si Xiaoqi, isang rider ng delivery lang. Tapos siya pala ang may-ari ng mansyon na ito. Isang lalaking ganito kagaling. Hinding-hindi ko ito paakawalan. Bakit ka nagmamadali? Xiaoqi, ngayon ang unang araw mo rito, hindi ba? Sakto, bumili ako ng pagkain. Sa bahay ka muna ngayong gabi. Ipapatikim ko sa'yo ang luto ko. Ang boring naman ng dinner. Ngayong gabi, sa akin ka pumunta. May mas exciting akong ipaparanas sa'yo. Dito ka sa akin. Sa amin. Dito. Sa amin. Dito. Naimbita ng dalawang magaganda ng sabay? Kahit sa kabilang buhay, wala akong dahilan para tumanggi. Eka, isipin ko muna. Ayan, alam ko na. Kakarating ko lang kasi sa villa ngayon, ang dami ko pang gamit.
na kailangan ayusin. Kaya ganito na lang. Liligpitin ko muna ang kwarto. Tapos, iimbitahin ko kayong dalawa rito ng sabay. Ayos ba? May punto ka. Huwag mo nang problemahin yan. Tatawagan ko agad ang cleaning team. Kumpletong serbisyo na. Ang kailangan mo lang, mag-relax at lumipat ng maayos. Sakto, wala rin akong gagawin ngayon. Pwede kitang tulungang ayusin ang bago mong bahay. Ganito na lang, ngayong gabi. Ako ang magluluto sa bahay mo. Gawin na nating housewarming dinner. Ano sa tingin mo? Nga, Xiaoqi. Gayong araw, sasama ako kay Dr. Wu. Huwag kang mag-alala, ang kwarto mo. Ako mismo ang mag-ayos. Iba talaga kapag may sistema. Sabi nga ng ninuno ko, ang asong kalye, hindi magiging lobo. Ang simp, hindi makakakuha ng babae. Ang magdalawang isip, talo. Ang sobrang seryoso, libre lang. Kung ang magaganda na mismo ang lumalapit, may dahilan pa ba para tumanggi? Kung ganyan talaga ang gusto ninyo, tatanggapin ko ng buong puso. Iba talaga ang may pera. Ang laki at lambot ng sofa. Sa wakas, hindi na ako. Magkukulob sa sirang upuan sa maliit na apartment habang naglalaro. Xiaoqi, may bago akong na-research na. Core exercise para sa baywang. Bukas, may oras ka bang? Subukan dito. Sige, hintayin mo ako bukas sa klinik. Xiaoqi, handa na ang pagkain. Halika na, kumain na tayo. Oy, papunta na. Xiaoqi, bilis. Niluto ko talaga to para sa'yo. Dito ka, Xiaoqi, maupo ka rito. Pinapapili ba ako ng dalawang magagandang babae dito? Hindi yata ito housewarming, mukhang patibong tua. Xiaoqi, araw-araw ka nang nag-deliver. Sobrang nakakapagod yan. Niluto ko talaga to para sa'yo. Pampalakas ng katawan. Oh, tikman mo. Lanan. Sige, Doktora Wu, may puso ka na talaga. Ang effort nito. Xiaoqi, kumain ka pa ng marami. Mamaya sa kwarto. May inihanda pa akong sorpresa para sa'yo. May opera pa ako bukas. Mauna na ako. Xiaoqi, kung may gusto ka pang kainin, sabihin mo lang sa akin, lulutuan ulit kita. Hoy, gusto mo bang ihatid kita? Sandali lang. Ayan, napaka-careless mo kasi. Kung saan-saan nalalaglag yung pagkain mo. Naghanda na ako ng pamalit mong damit. Nasa kwarto yan. Sandali, dadaan muna ako sa kwarto. Hihintayin kita dun. Kamusta, Xiaoqi? Nagustuhan mo ba ang inihanda kong sorpresa? Bigla kong naalala, may kailangan pa pala akong asikasuhin. Tigil. Xiaoqi, 2 beses mo na akong tinanggihan. Hindi ka na masunurin. O kaya naman. Ayaw mo ba ng suok ko ngayon? Gusto ko.
Nakakakilabot talaga ang babaeng 30 anyos. Kahit gaano pa ako katibay. Itong maliit kong katawan, hindi kakayanin ang gabi-gabing pagpapahirap. System, mayroon bang task nakikita ako? At sabay na mapapalakas ng katawan ko. Natukoy na umabot sa 100% ang rating ng host. Automatikong in-upgrade ng system ang iyong delivery vehicle at iginawad ang skill nuts Ray Vision. Naway makamit mo ang iyong pag-asenso sa lalong madaling panahon. X-ray vision. Grabe, ang galing mo talaga, system. Sabihin mo nga sa akin, ano pa ang na-upgrade? Na-upgrade na ang delivery vehicle ng host sa Rolls-Royce Phantom. Nakahanda na ang sasakyan sa harap ng bahay. Paki-receive na lamang. Rolls-Royce pang delivery. Iba ka talaga, system. Wow! Itong 8 milyong luxury car, binigay lang sa akin ng system. Ang saya! Sobrang saya! Tingnan mo tong lalaking to. Hindi makabili ng luxury car. Kaya nakikigamit ng kotse ng iba para lang mapakuha ng litrato. Baka magasgasan niya yan, hindi naman niya kayang bayaran. Nga, tingnan mo yung itsura niyang walang pera, malamang. Ahit isang gulong ng Rolls-Royce, hindi kayang bilhin. Ano? Isang hampas lupang tulad niya, nakakapagmaniho ng Rolls-Royce? System Daddy, napakabuti mo sa akin. Sabihin mo na ang susunod na task, sisiguraduhin kong matatapos ko ito ng perpekto. Nakalock na ng system ang pinakabagong delivery task. Ihatid ang Imperial Green Jet. Kaya yan, ang nakatanda ng member ng Formula Number of Commerce. Kapag natapos ng host ang task, permanenteng makakakuha ng isang pagkakataon para mapalakas ang katawan. Ibig sabihin, kahit saang parte ng katawan. Pwede mong patigasin kahit kailan mo gusto. Pero si Zuyan ay isang veterano sa Chamber of Commerce ng Metro Manila. Paano ko siya makikita kung isa lang akong hampas lupa? At saka, saan naman ako kukuha ng Imperial Green para sa kanya? Bosong. Xiaoqi, kasalanan ko. Hindi ko alam na kailangan mo pa pala ng kotse. Hindi kita napaghandaan, pinagastos patuloy kita. Huwag ka sanang magalit. Sa panahon ngayon, napakahirap humana ng babaeng ganito kaunawa. Pag natapos ko ang misyon ko, sisiguraduhin kong mapapasaya kita ng husto. Binigyan mo na nga ako ng bahay, paano pa ako magagalit sa'yo? Buti naman kung hindi ka galit. Sa susunod, hanapan kita ng mas magandang sasakyan. Kailangan ko pang pumunta sa isang crystal auction. Kaya hindi mo na kita masasamahan. Crystal Action? Baka sakaling may mahanap akong Imperial Green doon. Sandali lang. Sasamahan kita sa crystal auction na yan. Sana sinabi mo agad na sasama ka, para may oras akong magpagawa ng 2 damit na babagay sa'yo. E di sana hindi ka nagmukhang walang maayos na suot diyan ngayon. Ano, ikinakahiya mo ba ako? Hindi naman, gusto ko lang sana na mas gwapo ang dating mo sa pagpasok. Ayos lang. Ngayong araw, gagamitin ko itong mga mata ko. Kayang tumukoy ng tunay na hiyas para pahangain ang lahat ng nandito. Sige na, ikaw na ang pinakamagaling. Ang daming hilaw na bato. Sino kaya ang papalaring makakuha ng pinakamahal na kristal ngayong araw? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Kahit anong kristal pa ang gusto mo, ako ang magbubukas niyan para sa'yo. May ganyan ta palang talento. Kung makakakuha tayo ng napakamahal na kristal, magkakaroon tayo ng pagkakataong pagpasok sa chamber at publisidad ng Song Group ay abot kamay na. Pero sa pagkakaalam ko, itong auction na ito ay puro formalidad lang. Ang pinakamayaman ay di laging panalo. Tara na. Hoy! Presidente Song, bakit kasama mo pa rin ang hampas lupang rider na yan? Wala ka namang asahan yan, di ba? Na makakakuha siya ng Ralgem? Hey Juan, tinapos na ng Song Group ang kontrata sa'yo. Hindi pa ba sapat ang leksyon na yan? Para matauhan ka,
Presidente Song, huwag kang magsalita ng patapos. Akala mo ba malulugi ang Qiao Group nang wala ang kumpanya mo? May narinig ako na kapag may nakakuha ng rare crystal ngayon, hindi lang malaking halaga ang makukuha. May tsansa pa na makapasok sa Chamber of Commerce na Metro Manila. Hindi pa tapos ang laban. Xiaoqi, isa ka lang hamak na rider ng delivery. Tapos ambisyon mong makuha ng rare gem? Katawa-tawa ka. Si Hishao naman, mula pagkabata. Bihasa na sa pagpili ng mga hiyas. Sigurado akong makukuha niya. Ang pinakamahalagang bato. Kung gayon, tingnan natin. Xiao, balita ko napakagaling ng iyong mata sa pagpili. Pumili ako ng ilang dekalidad na hilaw na bato. Pakitingnan mo naman para sa akin. Huwag kang mag-alala, Presidente Chen. Sisiguraduhin kong hindi ka malulugi ngayong araw. At ikaw naman, Presidente Song. Ipagdasal mo na lang ang sarili mo. Hoy, huwag mo siyang sundutin. Ay, aray. Maligayang pagdating sa Crystal Auction ng Metro Manila. Lahat ng hilaw na bato na mabibili ngayon ay agad nahahatin dito upang sama-sama nating masaksihan ang pagsilang ng pinakamahusay na kristal. Hayaan ninyong isa-isa kong ipakilala ang mga ito. Una, i-auction natin ang top grade raw stone na ito. Ayon sa expert, napakagandang klase ng garnet ang nasa loob. Starting bid is 1 million. Minimum increment is 100,000. Please raise your padless. 1,500,000. 1,600,000. 2 million. Xiaoqi, ano sa tingin mo sa batong ito? Sakto lang, hindi sulit sa presyong yan. Na-assess na ng expert ang batong ito. Siguradong panalo. Napakayabang naman ng delivery rider na ito. Hindi na respeto ang expert. Talagang walang takot ang mangmang. 2,500,000. President Song, nandito ako. Siguraduhin kong hindi ka malugi. 2,500,000. First call. Sold. Congratulations sa iyong top grade raw stone. Ikakot namin ang lahat ng bato mamaya. Kung hindi ako nagkakamali, ang raw stone na ito, ang pinakamabigat na raw stone sa auction ngayong araw. May bulong-bulungan na maaring may makuha rito. Amethyst na nagkakahalaga ng milyon. Susunod na ipapakita sa inyo ay ang pinaka-premium na house stone ng auction na ito. Starting bid 5 million. Minimum increment is 100,000. Please raise your padless. Pustahan tayo, ang raw stone na ito ay may napakagandang klase ng kristal sa loob. 8 million. Nagsalita na si Heshao. Siguradong top class ang raw stone na ito. Nga, taon-taon kumikita na malaki sa crystals ang pamilya He. At mukhang hindi na iba ngayong taon. Huwag na lang akong makipagsabayan sa mga bigating ito. Isang ordinaryong kristal lang naman, bakit pinag-agawan? Tumahimik ka nga. Lahat ng nandito ay mga eksperto sa industriya ng kristal. Isang delivery rider ka lang. May lakas ka ng loob magsalita ng ganyan sa akin. Basurang bato lang naman yan. Tanga lang ang makikipag-agawan dyan. Ikaw. President Song. Napakagandang hilaw na bato nito. Bakit hindi kayo mag-bid? Natatakot ka? Xiaoqi, sa tingin ko maganda ang kalidad ng batong ito. Maayos naman sa lahat ng aspeto. Hindi ba natin pag-isipan? Okay lang. Ang dami pa namang bato dito. At saka, nagsisimula pa lang ang auction. Siguradong may mas maganda pa ang kalidad kaysa rito. Delivery rider ka lang. Alam mo ba kung ano ang kristal? President Song, tingnan mo nga. Huwag mo nang dalhin yan, nakakahiya lang. Sabihin mo ulit. Hay, okay lang. Gusto lang niya tayong magtaas ng bid. Pagbigyan na natin siya. 8,100,000. Yuan, tanga ka talaga. Kung gusto mo talagang magpaloko sa akin, sino ba naman ako para tumanggi? Hampas lupa ka lang, ang lakas ng loob mo. 9,000,000. 9,100,000. 10 milyon. Tingnan natin kung may mga haspang umagaw nito sa akin. 10 milyon, una. 10 milyon, pangatlo. Sold. Congratulations, Hishao, sa pagkakamit ng top grade na hilaw na bato. Bata ka pa makipag-angasan sa akin. Bakit ka nagmamadali? Hindi pa tapos ang auction. AMEA, sinasabi ko sa'yo, ang loob nito ay top grade na amethyst. Ang kalidad nito ay pang MPO level. Sisiguraduhin kong makikilala ko ang mga tekuon. Dodouble ang halaga. At pagdating ng panahong yon, dudurugin ko kayo ni Song Chuyan. Susunod, isusubasta namin ang mga ordinaryong hilaw na bato. May saysay pa bang ituloy ang bidding sa mga basurang batong to? Mula na magsimula ang auction na ito,
Wala pa kaming nakitang magandang resulta mula sa mga ordinaryong hilaw na bato. Ang mga ordinaryong hilaw na batong ito, starting bid ay 100,000. Bawat bid ay may dagdag na 10,000. Kunin nyo na lang kung gusto nyo ang sarili ninyong kristal. 100,000 para sa mga basurang batong yan. Malinaw na paluloko yan sa mga tao. Aw, naloloko. Iba-iba naman ang modus. Ngayon, sino magpapakagago? Hindi ako magpapaloko. Yan na nga, Imperial Green. Bata, hindi mo babala. Maghanap ng kristal. Mula sa mga basurang batong yan? Hishaw, isa lang siyang delivery rider. Baguhan lang. Di sana lahat na lang ng tao kaya rin. AMEA. President Song, sinisigurado ko sa'yo, walang kristal sa mga batong yan. Kapag nakapasok ng pamilya, sa Chamber of Commerce, ang una kong gagawin ay yurakan ang Song Group. Nang sa gayon, pagsisihan mo ang pagputol ng partnership sa pamilya He. May tiwala ka ba sa akin? Pero paano ka nakakasigurado na may makukuhang napakagandang kristal sa mga batong yan? Dahil nakakakita ako sa loob ng mga bagay. Kainis. Tiwala ka lang sa akin. Tawagin mo na ang bid. 200,000. 200,000 mula kay President Song. Mayroon pa bang matataas? Seryoso ba to? May kumakagat pa rin sa mga basurang batong yan? Hindi ba yan ang Sina Song Group? Si Song Chu yan. Gagastos siya ng 200,000 para sa basurang batong yan. Baka sira na ang ulo niya. Nga 200,000, unang tawag. Mayroon bang magtataas? President Song, naniniwala ka talaga sa sinasabi ng delivery rider na yan? Ha? Seryoso kang kukunin mo ang mga basurang batong yan? Wala kang pakialam. 200,000, pangalawang tawag. So, congratulations, President Song. Nakuha mo ang batch ng mga hilaw na bato. Sana makuha mo ang kristal na inaasam mo. CJ, Ngayon, inaanyayahan natin ang ating mga staff na simulan ang paghiwa sa mga hilaw na bato. 200,000 para sa tambak na basura. Xiaoqi, ang si Song Chu yan lang ang tangang maniniwala sa'yo. Maghintay ka lang. Sandali lang. Ipapakita ko sa'yo kung ano talaga ang top class na kristal. Hishao, napakatalas na mata mo sa pagpili ng hilaw na bato. Sobrang swerte naming kasama kang masaksihan. Ang pagsilang ng top class na kristal na ito. Ngayon ipapakita ko sa'yo ang tunay na galing at mata sa pagpili. Host, unahin mo na ang akin. Sage. Binabati kita, Hishaw, nakakuha ka ng 5 kilo ng Uruguayan amethyst na nagkakahalaga ng 3,000 bawat gramo. Congratulations, Hishaw. Sa pagkuha mo ng top class na amethyst, sa tingin ko ang susunod na chairman ng Metro Manila Chamber of Commerce ay ikaw na talaga. Ika nga, Hishaw, ganyan talaga katalas ang mata mo. Laging tumpak ang mata ko. 1,000,000 lang, nakakuha agad ako. Ng 15 milyong halaga ng sobrang bihirang amethyst. Di tulad ng iba diyan na puro yabang lang. 20,000 para sa basura. AME, gusto ko sa basurang yan. Walang makukuha kahit ano. AMM, gusto ko talagang makita. CE at Rider, magkasama. Ay makakakuha ng top class na kristal mula sa basurang yan. Hiyuan, magpakabait ka nga. Heyuan, huwag kang mayabang. Buksan mo na lahat ng hilaw na bato na binili ni Song. CJ, isa-isa na nating bubuksan ang mga hilaw na bato na pinili ni Song. Bata ka, kapag wala kang nakuha diyan. Tingnan natin kung paano ka pa magyayabang. Ginoong Song, mukhang ngayon, ikaw pala ang may masamang mata. 20,000 lang naman yan, hindi ako tulad ni Ginoong He, na marunong lang man lamang at manggulang. Hindi lang ganito kaliit ang kaya ng Song Group. Sech, kung gusto mong makipaglaro, Ginoong Song, sasamahan kitang magpatuloy sa pagputol. Hindi ako makapaniwala na pinaniwalaan ni Song ang rider. Nakakahiya kayo sa Metro Manila, TCA, tigilan na nga yan. Huwag na natin sayangin ang oras sa mga walang kwentang batong yan. O Sage, umalis na tayo. Sandali lang. Woo, ito na ang Imperial Green. Wow. Sa isang ordinaryong hilaw na bato, may lalabas palang napakabihirang napakagandang kristal. Imperial Green nga talaga. Sa tanang buhay ko,
Ngayon lang ako nakakita ng ganito kaperpektong kristal. Xiaoqi, napakahusay mo. Impossible. Mga basurang bato lang yun ay. Paano makakakuha ng Imperial Green diyan? Tiyak na dinaya mo ito. Nagdala ka ng peking Imperial Green para lupogin kami. Nga, fake ba yan? May punto si Hishao. Bihira lang magkaroon ng Imperial Green. Paano ito makukuha mula sa mga basurang batong yan? Peke nga kaya talaga? Narinig ko na ang Imperial Green dati. Pero ngayon ko lang din to nakita. Hindi naman siguro nagkataon lang to. Nagsisinungaling kayo. Mga kaibigan, ang hampas lupang delivery rider na ito ay isang manloloko. Kampon sila ni Song Chuyan. Sadya silang nanggugulo sa action na to. Mga gwardiya, hulihin at ilabas sila. At sirain ninyo ang peking kristal na yan. Hoy, ikaw. Tigil. Sino ang may tapang nasaktan ang green crystal at si Xiaoqi? Papatayin ko ang buong pamilya niya. Sino bang probisyanong to? Ang lakas ng loob magsalita ng ganyan. Tumahimik ka. Ito si Young Master Zhao. Kaya pala siya. Ang kasalukuyang chairman ng Metro Manila Chamber of Commerce, si Zhao yan. Bakit naman nandito sa auction ang isang importanteng tao tulad niya? Young Master Zhao, nag-open ako ngayon ng 5 kilo na amethyst mula Uruguay. Ipapadala ko na sana sa inyo. Tingnan ninyo. Bakit pa po kayo nag-abala na pumunta rito? Nabalitaan kong si Miss Song at si Ginoong Chiao. Nabuksan ko ang green crystal. Tanong ko sa inyong dalawa, pwede ko ba itong bilhin? Ma'am. Hoy, Young Master Zhao, rider lang siya ng delivery. Sarili niyang dalang peking Imperial Green yan. Huwag kayong magpaloko sa kanya. Pek. Young Master Zhu, nagbukas ako ng green para kay Presidente Song. Pinipilit ng taong to na peke raw yon. Sinisiraan niya ako. Ang mga hilaw na batong ito ay ipinadala sa mga eksperto bago pa man ang auction. Pa-i-test. Ni hindi nga ito ma-detect ng mga eksperto. Paano siya makakapagbukas ng Imperial Green? Hindi ba pwedeng nakaligtaan lang? Ikaw, tama na. Ipapatingin ko sa personal kong appraiser. Ang batong ito ngayon din para malaman kung Imperial Green nga ba talaga. Sigurado ka ba, Young Master? Sobrang bihira ng Imperial Green. Impossible yan. Paano makakapagbukas ng Imperial Green ang isang amateur na tulad niya? Hishao, kinu-question mo ba ang pamilya Zhao? Hindi po. Ang hampas lupang to, nakapagbukas talaga ng top grade na hilaw na bato. Paunang bayad pa lang ito. Susundan ko ito ng 5 beses na halaga. Ililipat ko sa inyo. Okay lang ba sa inyo? 20 milyon. Ang 5 beses nun ay 100 milyon. Wait, sobrang pwede. Karapat-dapat niya sa chairman ng Chamber of Commerce. Sobrang galing ng pag-isip. Ang top grade na hilaw na bato ay talagang bihira. Arangalan ko na ibigay ito ni Emar Chiao sa akin. Bilang pasasalamat, gusto sana kitang imbitahan, Emar Chiao. Maaari mo ba akong pagbigyan? Ang MMCC ang pinakamakapangyarihan sa negosyo. Ang Young Master Zhao mismo ang nag-imbita sa iyo na sumali sa chamber. Ito ay isang napakabihirang oportunidad. Ay. Pwede akong sumali sa chamber, pero may isa akong kondisyon. Pagkatapos kong sumali, huwag niyong pakialaman ang pagde-deliver ko. Sige, papayag ako. Makakapasok na sa chamber at tuloy-tuloy pa rin ang kita sa sistema. Ikita habang umaangat. Young Master Zhao. Isa lang siyang hampas lupang rider. Hindi siya karapat-dapat sa chamber. Young Master Zhao, si Xiaoqi ay isang dukha. Tumahimik ka. Si Emar Chiao ay bahagi na ngayon ng chamber. Paulit-ulit ninyo siyang iniinsulto. Sa tingin ko wala kayong respeto. Sa akin at sa chamber. Simula ngayon, ititigil na ng MMCC. Ang lahat ng pakikipagkalakalan sa pamilya He. Dahil sinabi na ito ni Young Master Zhao, susunod ang pamilya Lee sa chamber. Ititigil din namin ang lahat ng transaksyon sa pamilya He. Ako rin, tatanggalin ko na rin. Susunod ako sa chamber, kanselahin ang pakikipagtulungan sa pamilya He. Kanselahin ang lahat ng kontrata sa pamilya He. Tapos na ang lahat ng negosyo natin. Young Master Zhao, nakikiusap ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Isa lang siyang walang kwentang rider ng delivery. Tama na. At nangahas ka pang ipahiya si Ginoong Chiao. Mga tauhan, palayasin ninyo itong dalawang ito. Apag naulit pa, ipapa-wipe out ko ang pamilya He sa Metro Manila.
Young Master Zhao, pakinggan mo muna ako. Young Master Zhao. Ginoong Chiao, maligayang pagdating sa Chamber of Commerce ng Metro Manila. Ang natitirang bayad para sa Imperial Green Jade, ipapadala ko sa assistant ko. Para ay deposito sa account mo. Diretso na bayad kay President Song. Nasa gitna kasi ng pagpapalit ng shares ang Song Group para mag-go public. At mas kailangan niya ang tulong ninyo ngayon. Matagal ko nang binabantayan ang Song Group. At labis kong hinahangaan si Miss Song. Nagawa niyang mag-isa. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para tulungan ang Song Group sa pag-go public nito. Salamat, Young Master Zhao. Congratulations, host. Natapos mo ang mission. Nag-unlock ka na. Pumili ng parte ng katawan. Saan pa ba? Dito syempre. Ang lupit ng system. Pakiramdam ko ang katawan ko. Ay bumalik sa 18 years old. Xiaoqi, hindi ako makapaniwala na binigay mo sa akin ang lahat ng perang iyon. Ang dami mo nang naitulong sa akin at hindi ko na alam kung paano kita pasasalamatan. Paano kung ialay ko na lang ang sarili ko sa iyo. Anong sabi mo? Xiaoqi, handa ko na lahat ng gamit. Kailan ka ba pupunta rito? Munti ko na makalimutan. May usapan pa pala ako kay Lin Sui ngayon. Xiaoqi, ano nang tinitingnan mo? Ngayong nasa akin na ang system. Hindi na ako yung dating tao. Yung dating handang ipagpalit ang buong hardin para lang sa isang bulaklak. Lin Sui, nandito na si Kuya. President Song, tinatanggap ko ang pasasalamat mo pero pakiramdam ko. Hindi ako karapat-dapat sa'yo. May kailangan pa akong gawin, mauna na ako. Ha? Tiyak na hindi ako sapat para sa'yo, Xiaoqi. Hinding-hindi ako titigil hanggat hindi kita napapaibig. Walang hiya kang anak. Pinapunta kita sa aksyon na yon. Ang dahilan ay para makilala mo si Zhao Dan. Para makapasok ang pamilya, sa Chamber of Commerce. Hindi ko inaasahan na hindi lang pinalayas mo si Song Chuyan. Pinasama mo pa ang pangalan natin sa chamber. Gusto mo bang sirain ang pamilya He? Dad, kung hindi dahil sa walang kwentang hampaslupa na yon, wala sanang problema. Dapat sa atin na ang slot sa Chamber of Commerce. Isang hampaslupang rider lang, naglakas loob pang hamunin ang pamilya He. Sa tingin ko, gusto na niyang mamatay. Wala akong pakialam kung paano mo gawin, pero patayin mo ang taong yon. Kung hindi, huwag ka nang magpakita sa pamilyang He. Dad, sandali, lumuhod ka. Dad, may naisip ako. Sa tingin ko kanina, nagpapanggap lang si Young Master. Siya nagalit dahil maraming tao sa action. Kaya pinagbigyan niya lang. Pero may narinig ako na bukas. May private party si Young Master Zhao. Bukas, pupuntahan ko muna si Young Master Zhao. Kapag nakausap ko siya ng pribado, ang slot sa Chamber of Commerce ay para pa rin sa pamilyang He. Xiaoqi, okay ka lang ba? Grabe ang laki talaga. Nako, nakakahiya naman. Lipat ba tayo ng lugar? Sige ba? Simula pa lang nung makita kita ngayong araw, ang lakas ng dating mo. Parang hindi na uubos ang energy ko. Tara, punta tayo sa inyo ngayon. Tingnan natin ang maigi ang bago mong teknike. Sige, mag-aayos lang muna ako. Xiaoqi, Putangina, anong nangyayari? sa wakas, nakita rin kita. Bakit ka nandito? Siyempre, susunduin kita pauwi. Pagod ka buong araw. Mamayang gabi, papagpahingahin kita ng hasto. Tara na. Xiaoqi, ready na ako. Tara na. Sino siya? Patay. Asya, kita ko talaga yan. Galing pa sa probinsya. Dinalaw lang ako. Pasensya na talaga sa ngayon. Ah, ganun ba? Sige, samahan mo muna ng maayos ang tita mo. Sa ibang araw na lang tayo magkita. Magpaliwanag kang nga.
Siya. Pinsan ko yan sa probinsya. Kakasimula pa lang ng negosyo dito, kaya dinalaw ko lang saglit. Pangako. Kung hindi, tamaan na sana ako ng kidlat. Diyos ko, sinusubok mo ba talaga ako? Sige na, naniniwala na ako sa'yo. Kanina, tumawag siyang Master Zhao. Sabi niya, bukas sa Century Hotel. May private dinner. Iniimbitahan daw tayong dalawa. May na-detect na bagong delivery order. Ibigay kay Zhao yan ang mga dokumento. Para sa Inasong Group. Kapag nakuha ang 5-star rating, ma-unlock ng host ang business logic at habang buhay na cashback skill. Inihanda ko na ang mga dokumentong kailangan para sa pagpapalista ng Song Group. Pinahahalagahan ka talaga niyang Master Zhao. Pwede ba na? Bukas, ikaw na ang mag-abot ng mga dokumentong ito sa kanya. Business logic at habang buhay na cashback. Sa wakas, mula rider, magiging big-time investor na ako. Yung tipo pang gumagastos ng lumalago pa ang pera. Sige, walang problema. Naku, Chamber of Commerce na talaga. Pati private party. Angang pa rin. Tara na. Tigil. May EIE ngayon sa Century Hotel. Bawal pumasok ang mga walang kinalaman dito. Inimbitahan kami ni Young Master Zhao sa party. Ang itsura mo'y walang dating. Paano may imbitahan niyong Master Zhao? Ako si Song Chuyan, CEO ng Song Group. Pinaninindigan kong totoo ang sinasabi niya. Ayong Song Group, kahit na kayo ang pinakamalaking kumpanya, sa Metro Manila, wala pa rin kayong karapatang pumasok dito. Umalis na kayong dalawa. Huwag kayong manggulo sa pag-entertain namin sa EIE dito. Hoy, gunggong na guard. Bulag ka ba o bingi? Hindi ba sinabi na sa'yo ng guard na inimbitahan kami ni Young Master Zhao? Bingi ka ba? President Song. Bakit mo na naman sinama ang lalaking yan? Namumwersa ka na naman bang pumasok? Sa private party ni Young Master Zhao? Yuan, nabalitaan ko. Napalayasin ka na raw sa pamilya He. Imbes na asikasuhin mo ang mga problema mo, may panahon ka pang gumala dito. Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa'yo, paano magkakaganito? Ang pamilya He, hoy, hamak na delivery rider, huwag mong isipin na. Dahil lang sa basurang batong, yan ay makakapasok ka na sa alta sosyedad. Kayong dalawa, bakit hindi pa ninyo siya palayasin? Sinong sumipa sa akin? Yung Master Zhao, bakit kayo pa mismo ang sumalubong sa amin sa pinto? Esensya na, MR Chiao. Na-late ako, yung Master Zhao. Isa lang siyang rider ng delivery. Heyuan, tanda kong binalaan na kita. At ngayon, naglakas loob ka pang guluhin silang dalawa? Mukhang sawa ka na yata sa buhay mo. Yung Master Zhao, gusto nilang makapasok. Nang patago sa party gamit ang pangalan ninyo. Inutulungan lang naman kita. Turuan ng leksyon ang mga ito. Walang hiya ka. Sina MR Chiao at MS Song ay mga special kong bisita. Ngayong bakit pa nila kailangang pumasok ng patago? Paulit-ulit mo silang iniinsulto. Ang pamilya He, hindi ninyo narespeto ang Chamber of Commerce. Ha? Pamilya He, ay wala ng lugar sa Metro Manila. Yung Master Zhao, nakikiusap ako sa'yo. Kaya nga, ang gwapo talaga ng lalaking ito. MR Chiao, MS Song, esensya na. Ako ang nagkulang sa pag-asikaso ngayong araw. Wala kayong kasalanan dito, Young Master Zhao. Lahat ng ito, ginusto mismo ni Yuan. Mukhang kailangan niyang matuto ng leksyon. Binabalaan kita. Huwag mo akong gagalawin kahit isang bisis. Hindi ka patatawarin ng pamilya He. Naglakas loob kang pagbantaan si MR Chiao? Ipabankrupt agad ang pamilya He. Yung Master Zhao, huwag naman, nakikiusap ako. Huwag mong ubisin. Ang pamilya He, hindi sa akin dapat sinasabi ang mga iyan. Xiao Qi. Kuya, patawarin mo ako. Isang bises lang. Layas. Hindi ako alis hanggat hindi mo sinasabi. Kung paano mo ako mapapatawad. Layas. Magbibilang ako hanggang 3. 3. Huwag kang bumilang. Ito, ginusto mo to. Iron palm na walang katapat. Kuya naman, huwag naman, tama na. Young Master Zhao, bahala ka na sa iba. Huwag kang mag-alala, MR Chiao. Ako na ang bahala sa paghihiganti para sa iyo. Sumunod kayo sa akin papasok. Ginoong Chiao, Binibining Song,
Maupo po kayo. Kumusta po kayong lahat? Matagal-tagal na rin. Yung Master Zhao, ito na ba ang espesyal na bisitang sinundo mo pa mismo? Mukha lang naman siyang ordinaryong construction worker. Wala naman siyang dating, isa lang siyang hampas lupa. Maaring may hindi kayo naintindihan. Hayaan ninyong magpakilala ako. Siya si Ginong Chiao. Siya mismo ang nakadiskubre ng Imperial Green Jade. Na nakadiskubre siya ng Imperial Green, sa tingin ko, sinwerte lang siya. Samba lang yon. Yung Master Peng, magpakita ka naman ng respeto. Yung Master Zhao, sa pagkakaalam ko, lahat ng pumapasok sa Chamber of Commerce ay mga kilalang personalidad dito sa Metro Manila. Sinong pamilya ba ang pinagmulan nitong si Ginong Chiao? Sino ba nang nagsabing kailangan mayaman o aristokrata para makapasok? Nakaupo ako rito bilang simpleng mamamayan. Pero kaya kong pantayan ang talino ninyong tatlo. Ikaw, yung Master Zhao, inimbita mo itong walang pangalang hampas lupa sa ating chamber, tapos pinaghintay mo pa kami ng ganito katagal? Pinaglalaruan mo ba kami? Atlo kayong mag-ingat sa salita. Kawalan ng respeto kay Emar Chiao ay sa akin. Handa ka bang sirain ang samahan natin? Dahil lang sa basurang yan? Sabihin mo pa yan. Ginoong Chiao, humihingi ako ng paumanhin para sa kanila. Yang Master Zhu, huwag na nating patulan ang mga yan. Ginagamit natin ang utak natin. Sila, libog lang ang pinapairan nila. Ibang prinsipyong pinanghawakan natin. Wala tayong lugar sa mundong ginagalawan nila. Itigil mo yung paninira mo. Yung Master Zhao, sinasabi ko sa'yo, manloloko siyang nag-udyok ng reseng para sirain ang kumpanya. Hanggang kailan mo itatago ang masamang impluensya? Hindi ka ba takot na sirain niya ang ating chamber? Ginong Chiao, totoo ba ang sinasabi niya? Totoo man o hindi, tanungin na lang natin mismo sa taong kasangkot. Kuya Xiao, bakit mo naisipang tawagan ako ngayon? Tingnan mo nga kung sino ang kasama ko. Boss Xiao, ang tagal na nating hindi nagkikita. Hello po sa inyo, mga at. Hello po. Kumakain ako kasama si Yang Master Zhu at ang mga kasama niya. Silang tatlo. Sinisabi nilang magulo ako. Hindi ko kayang sagutin silang tatlo. Kaya pumunta ako para linawin sa inyo. Ete, anong patunay? Kailan kayo pwede? Magkita tayo. Magkita-kita tayo. Yung Master Zhao, kaya naming magpatunay. Yung Master Zhao, magpapatunay ako para kay Chowki. Noon, siya ang tumulong sa amin. Kung hindi, baka nabastos na kami ng mga lintik na yon. Mga walang hiya silang puro libog lang ang alam. Wala silang karapatan sa chamber. Sinuhulan pa nila ang mga tao para gumawa ng taking dokumento at nakawin ang pera. Tumahimik ka. Yung Master Zhao, hayaan mo akong magpaliwanag. Yung Master, ito ang mga perang ninakaw nilang tatlo mula sa chamber. Sa nakalipas na 5 taon, mahigit 1 bilyon ang kabuwang halaga. Paimbitahan si Emar Chiao sa chamber. Sinuri ko talaga ang mga account itong mga nakaraang taon. Ang lalakas ng loob ninyo. Yung Master Zhao, nagkamali lang po kami sandali. Bigyan niyo pa po kami ng isa pang pagkakataon. Sage na po. Itabi niyo yan para sa mga pulis. Mga tauhan. Yung Master Zhao, nadala lang po kami ng pagkakamali. Nagkamali ako. Hindi pagkakaunawaan lahat. Yung Master Zhao, patawarin mo ako. Matagal nang mayabang ang tatlong ito sa Metro Manila. Hindi ko inaasahan na sa pagkakataong ito, sa pamamagitan mo sila mapapabagsak. Hindi naman mangyayari kung wala ang tulong ng mga mababait kong ate. Sige, mauna na kayo sa mga ginagawa nyo. Hindi na ako mang-istorbo. Xiaoqi, paano mo ba talaga sila nakilala? Hay, ikukwento ko sa'yo ng buo mamaya. Ang kulit mo. Zhu Xiaozhu, ito ang impormasyon na naghahanda ng song upang maging publiko. Bilang pangunahing investor, pakitingnan na lamang po. Isang malaking biyaya sa buhay ko. Na makilala ang isang tulad ni Emar Chiao. Yang Master Zhu, dahil kasali na ako sa Chamber of Commerce. Ang iyong negosyo ay natural kong negosyo at tiyak na kasama mo. Ubus pa ko Chamber of Commerce kasama mo. Emar Chiao, maraming salamat sa pagsali mo sa Chamber of Commerce para ipakita ang aming pasasalamat.
Maglalaan kami ng pondo para itatag ang Chiao Group para sa iyo. Si Chowki Hatching Chamber of Commerce ay gagawin ito para sa iyo. Walang limitasyon ang magiging tagumpay mo sa hinaharap. Binabago sa host dahil sa pagkumpleto ng gawain at pagbabalik ng pera para sa pagkonsumo ng buhay. At business logi skill ay naipadala na. Paki-check na lamang. Salamat sa patnubay niyang Master Zil. Hindi ko. Sasayangin ang tiwala niyo. Maligayang pakikipagtulungan. Detected, ang subordinate rider mo na si Libin ay nakatanggap ng 5 bituin na rating. Pumasok sa bank account, 2 milyon. Detected, ang subordinate rider mo na si Shamo ay nakatanggap ng 5 bituin na rating. Pumasok sa bank account, 1 milyon. Natanggap ng detektadong subordinate rider na si Kiway ng 5 bituin na kapulya. Pumasok sa bank account, 5 milyon at 2 milyon. Kapag 25 taon ng asin na isda sa wakas ay nag-over. Boss Chiao, ito po lahat ang mga dokumentong kailangan ninyong pirmahan. Kumusta? Naka-adjust ka na ba sa trabaho? Pinatira mo pa ako sa bahay mo, tapos ginawa mo pa akong sekretarya sa tabi mo. Sobrang nagpapasalamat talaga ako sa'yo. Hindi ko inaasahang ganyan pala kalakas ang kakayahan mo. Panatag ako na ikaw ang nasa tabi ko bilang matalinong katuwang ng kumpanya. Miss, balita ko, yung mga rider ninyo, bawat delivery, kumikita ng 100. Pakiusap, ipakilala mo naman ako. Handa akong mag-deliver habang buhay para sa Chiao Group. Ang mga delivery rider namin ay dumaan sa mahigpit na screening. Ang boss, mas mabuting mag-apply ka mismo sa kanya. Sige na, pakiusap. Ipakilala mo na kasi ako. Anong ina yan? Chiaoki, ikaw pala, tong nagde-deliver din dito? Anong ginagawa mo rito? Boss Chiao, palayasin ko na ba siya? Tawagin mo si Zhao Yan. Sage po. Gago, kasalanan mo to. Dahil sa'yo, naghihirap na ang pamilya He. Makinig ka sa akin, ipakilala mo ko sa boss ninyo, at magde-deliver ako rito. Kapal ng mukha mong mag-apply sa Xiao Group. Mahigpit ang patakaran namin. Bawal tanggapin ang sinumang mula sa pamilya He. Kahit anong posisyon pa yan. Hoy, gago, wala kang karapatang magsalita dito. Tawagin mo ang boss mo. Nasa harap mo na ako, sino pang hahanapin mong boss? Sino ka ba sa akala mo? Porke Chiao ang apelido mo. Akala mo sa'yo na ang Chiao Group? Tumabi ka nga. Hoy, Walang hiya ka. Yung Master Zhao, anong ginagawa ninyo rito? Itong lalaking to. Nagpapanggap siya si Boss Chiao. Turuan ninyo nga ng leksyon. At ipamukha sa kanya kung sino siya. Ang lakas ng loob mo. Lakas mang insulto kay President Chiao. Ha? Si Chiaoki pala talaga ang boss ng Chiao Group. Kuya, pasensya na. Nag-a-apply sana ako bilang raider. Tingnan nyo naman. Ininsulto mo na si President Chiao, tapos gusto mo pa makapasok sa grupo. Wala ka talagang modo. Security, paalisin nyo nga yan. Sandali, yung Master Zhao. Hindi lang tayo nagkaintindihan. President Chiao, bigyan nyo ako ng pagkakataon. Kuya, Ninong. Ninong, pakiusap, Ninong. Xiaoki, hamak kang delivery boy. Bakit sila tinutulong, ako'y naghihira? Namamalimos sa kalsada, hinding-hindi kita pakakawalan. President Xiao, lumabas na ang financial report. Ang mga rider, average 100,000. Matapos ibawas, ang Xiao Group ay kumita ng kabuwang 100 milyon. Sa loob lang ng isang buwan, nagawa ni President Xiao na makalago ang Xiao Group at naging numero 1 sa buong Metro Manila. Tama nga ang naging desisyon ko sa'yo noon. Ha. basic lang yan. Kakailanganin ko pa rin ang suportan nyo, Young Master Zhao. Xiaoki, halika sa bahay ko mamaya para maghapunan. Naghanda ako ng napakasarap na pagkain para sa'yo. Xiaoki, pagkatapos ng trabaho, umuwi ka na agad ha. Hinihintay kita sa kama. Kuya Xiaoki, may bago akong natutunang sayaw kamakailan. Punta ka sa live stream ko mamayang gabi at ipapakita ko sa'yo. President Xiao, may nakita akong restaurant na napakaromantiko ng ambience. Sabay tayong kumain pagkatapos ng trabaho ha.
libre ko na. Ganito pala ang pakiramdam ng nasa tuktok. Relas lang kayo, mga magagandang ate. Isa-isa lang tayo. President Xiao, hintay lang po kayo rito sandali. Kukunin ko lang ang sasakyan. Sige, humayo ka na. Xiaoyu, galingan mo mamaya sa carnival. Naghanda na ako para sa'yo, walang limitasyon. Zhao Yan, dalhin mo ang transfer contract. Pumunta ka sa abandonadong pabrika sa South District. Kapag hindi ka pumunta, maghanda ka ng ilibing si Xiaoqi. Nasaan na sila? Ano? May nang api kay Xiaoqi. Papatayin ko sila. Tatawag ako ng pulis. Sa pabrika sa South District, may kumidnap sa kaibigan ko. Ano? Nasa panganib si Xiaoqi. Sige, naiintindihan ko na. Hindi pwede to. Kailangan ko siyang iligtas. Tawagin lahat ng security. Mabilis na pumunta sa South District. Hey Yuan, bitawan mo ako. Xiaoqi, sa tingin mo ba ibibigay ni Zhao Dan ang Xiao Group? Kapalit ng buhay mo? Binigyan ka na ng pagkakataon niyang Master Zhu, tapos kikidnapin mo pa ako. Hindi ka ba natatakot na mabulok sa kulungan? Mabulok sa kulungan? Hanggat nakukuha ko ang Xiao Group, mas mataas pa ako sa batas. Tigilan mo yan. Hey Yuan, bitawan mo siya. Yung Master Zhao. Dala mo ba ang hinihingi ko? Pulutin mo. Magaling. Totoong transfer contract nga ng Xiao Group. Huwag kang gumalaw. Isa pang hakbang, papatayin ko siya. Naibigay ko na ang kontrata. Ano pa bang gusto mo, yung Master Zhao? Sa simula pa lang, pag-ari na ito ng pamilya He, isinasauli mo lang ang hindi sayo. Walang makakaalis ngayon. Sistema, tulungan mo ako. Kakaahon ko lang mula sa ilalim, wala pang asawa, walang anak. Ayoko pang mamatay ng ganito kaaga. Alerto, alerto. Natukoy na nasa panganib ang host. Binibigyan ka ngayon ng super strength skill. Sana ay makatakas ka sa kapahamakan. Hey Juan, pakawalan mo na si Xiaoqi. Babae ka talaga. Nagpapakasarap ka sa sarili mong sumpa. Hey Yuan, panoorin mo kung paano kita ibabagsak sa lupa. At ipapahid ang mukha mo. Iron palm na walang katapat. Hey Yuan, pinahintulutan mo akong apihin. Ipinakidnap mo ako, hinamak mo ako, oras mo na. Xiaoqi, tama na. Baka mapatay mo na siya. Huwag na huwag kitang makikita muli sa Metro Manila. Xiaoqi, okay ka lang ba? Muntik na akong mamatay sa takot kanina. 3 bises mo akong binastos. 3 bises kong babawyan. Hey Yuan, maghanda ka ng mabulok sa kulungan. Tapos na ang lahat. Xiaoqi, sigurado ka bang wala kang suga? Xiaoqi, huwag kang mag-alala. Lahat ng sulok dito, napalibutan na ng mga tauhan ko. Wala nang makakasakit sa iyo muli. Kuya Xiaoqi, nang marinig kong kinidnap ka, agad akong pumunta para iligtas ka. Boss Xiao, kasalanan ko lahat. Hindi kita naprotektahan ng maayos. Sige na mga bata. Pasensya na at nag-alala kayo ngayong araw. Sa susunod, poprotektahan ko na ang sarili ko at mananatili ako sa tabi nyo. Xiaoqi, hindi ba't sabi mo sa akin, wala kang girlfriend? Sino sila? Bakit kailangan mong manatili sa tabi nila? Sandali, Xiaoqi, hindi ba't sinabi mong ako lang ang pinakamahalagang tao sa buhay mo? Boss Xiao, hindi ba't sinabi mong gusto mo ng buhay na tayong dalawa lang? Kuya Xiaoqi, hindi ba't sinabi mong ako lang ang ituturing mong kapatid? Teka, makinig kayo, magpapaliwanag ako. Hindi pwede. Kailangan mong pumili ng isa. Hindi. Ayoko. Kay gandang panaginip nito. Sana nga lang may sistema talaga sa mundo. Sistema, natukoy ang hiling ng host.
Super delivery system, matagumpay na nakabind. Ano ba to?